Sa magkabilang dulo ng Pilipinas, may mga lugar na tila nakukubli pa rin sa marami. Dahil sa layo o sa masalimuot na kasaysayan. Mga pook na hindi madaling puntahan. Sa totoo lang, muntik na ako sumuko, pero totoo namang worth it itong talon na ito. Pero may pambihirang mga kwento. At lalo nakamamangha na parang sobrang expert na niya sa paggawa niya. Sa bago kong paglalakbay, sasadyain natin ang natatanging mga lugar na ito. Mula sa mga komunidad sa Hilaga na nakasalalay sa biyaya ng dagat. Ito, pwede po ba tikman? Sige, tikman mo. Hanggang sa isang isla sa timog Assalamualaikum warahmatullahi sir. na unti-unting kumakawala sa bangungot ng nakaraan. At dati-dati raw hindi ka basta-basta makakapunta dito dahil sa kilala siyang kuta ng Abu Sayyaf Group. Napahinkwento ka na rin ba nun? Wow! Oh my God! Ito ang kwento ng mga lihim na paraiso. Sobrang ganda. Grabe, what a day. Marami ang nagtatanong kung may mga lugar pa ba sa Pilipinas na hindi ko pa napupuntahan. Ang sagot, may iilan na lang. Ngayong araw, sasadyain ko ang isang isla sa hilagang bahagi ng bansa na matagal ko nang gustong bisitahin. Naparami rice ko kanina. Pero hindi pa man nagsisimula ang aming paglalakbay, muling pinaalala sa akin kung bakit hindi ito basta-basta napupuntahan. Dapat sasakay kami ng lancha sa Apari. Pero hindi raw maganda yung weather. So last minute, kinailangan naming mag-book ng flight papunta sa Calayan on this small airplane. At ngayon delayed yung flight. So sana matuloy, we'll see. Sa wakas, matapos ang halos 2 oras na delay, boarding na. Mukha naman maganda yung ating panahon. So hopefully we'll get there in one piece. Mula sa Himpapawid, matatanawang malawak na karagatan sa hilaga ng Luzon. Isang lugar na kilala sa sumpunging panahon at malalakas na alon. Dito matatagpuan ang Babuyan Group of Islands. Wala pang isang oras, nakarating na kami sa isla. Thank you. Woohoo! Touchdown, Calayan Island. Pagkalapag ko pa lang, nasilayan ko na agad ang pambihirang ganda ng isla. Ang Calayan ang isa sa pinaka-isolated na lugar sa buong Pilipinas. Mahigit 11,000 residente lang ang nakatira rito. Pero dahil medyo napatagal ang aming biyahe, aaminin kong nagutom ako. Alright. Kaya ang aking first stop, ang isa sa pinakasikat na kainan sa isla. Hi! Hello! Gandang araw po! Welcome po sa Calayan. Olen's Mickey House. Oo! Si Ate Lorna ang may-ari ng Mickey House na ito. Espesyal daw ang noodles sa kanyang hinahanda dahil ang bawat hibla, handmade, using only 2 ingredients, tubig at harina.
Okay, sir. Ayun! Ito na ang aming pinagmamalaking Mickey Wow! sa Kalayan. Grabe, mukhang solid to ah. Sana masarap. Malalaman natin. Masarap. Ang sarap. Yung Totoo, noodles. Ang sarap ng sir. noodles. Kasi homemade siya. Kasi gumagawa talaga. Dahil mahirap daw makakuha ng mga sangkap sa Kalayan, naisip ni Lorna na gumawa ng sariling noodles. Pero ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit patok ang kanyang Mickey. Pag maraming customer, nauubusan kami. Minsan, nakakatatlong gawa ng asawa ko. Oo nga. Masa, oo. Yun ang kapalit nun, na fresh nga siya, kaya lang mahirap sa Sarado inyo. pa nga kami, nasa likod na sila. Umakatok na. Oo, makatok na sila. It's also the perfect snack para sa mga galing sa malayong biyahe. Super sarap. Pero syempre, hindi naman ako nagpunta ng Kalayan para lang kumain. Hello! Nagsisimula pa lang ang aking adventure. Anong mga yaman pa kaya ang tinatago ng isla? Ryan! Morning! Hi sir, good morning yung mabuhay. Welcome po sa Buhay, Kalayan sir. kamusta ka? Okay lang naman sir. Oo. Kinabukasan, Okay naman ang maaga dagat, kaming ano? nakita ng aking tour guide na si Ryan. Okay sir, let's go. Dahil sa hirap ng ibang daan, lampitaw o bangka pa rin ang pangunahing paraan para maikot ang isla. Ang aming first stop for the day, ang Lusok Cave. Wow! Para ako nasa ibang planeta nito ah. Sa loob ng kuweba, lalong dumadagundong ang mga alon. Pero parang tinatawag ako ng tubig. Safe ba mag-swimming dito? Okay. Swim tayo? Okay, sir. Let's go. Tara. Okay, here goes nothing. Medyo mataas din, ha? See you later. Solong-solo ko ang Lusok Cave. Tahimik at payapa sa ilalim ng tubig. Habang sa ibabaw, nagbibigay ng kakaibang kilig ang hampas ng mga alon. Para ka nasa malaking jacuzzi. Ang kuweba, meron pa palang isang secret entrance. Wow, this is amazing. Sobrang ganda. Napakayaman ng karagatan sa paligid ng Calayan Island na bahagi ng tinatawag na Luzon Strait. Sa pagpapatuloy ng aming paglilibot, may sumabay
na dolphins. Ang mga lumba-lumba tila naglalaro sa harap ng aming bangka. Pero hindi lang pala sila ang naghihintay sa amin. Wow! Oh my gosh! Sa di kalayuan, Anong klaseng ano yun? dalawang dambuhalang nilalang ang nagpakita. Oh my God! Mga humpback whale o balyena. Naglalaro siya. Naglalaro. Meron kaming naspatan na whale dito. Hindi kami hihintayin ng mga balyenang ito. Anumang sandali, pwede silang sumisid sa mas malalim na bahagi ng tubig. Sana. Takot sa atin. Pero, ngumiti sa amin ng swerte. Ayun sir, oh. Ay, gusto oh. Ayun. Oo nga, ayun. Mag-inang balyena Yun, Sir, yun, oh. yun. Oh. Bumubuka na. ang nagpakita sa amin. Wow! Ano ba sila sir? Wow! Ah! Una pa. Wow! Oh, wow! Wow! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Matapos ang ilang sandali, bumuelo na ang mga balyena para sumisid. Kahit na sanay ka na sa mga balyena dito sa inyo, special pa rin ba yung ganitong pagkakataon? Yes sir. Gumagaan yung loob mo pag nakikita mo siya na ano. Dito sa Calayon Island is parang safe sila. Pa ikot-ikot lang. Bahagi ng Babuyan Marine Corridor ang Calayan. Mula January hanggang May, nagsisilbi itong breeding ground ng mga humpback whale. Taon-taon, lumalangoy sila ng libo-libong kilometro mula Russia at Japan papunta rito para magparami at magpalaki ng kanilang anak. Bihira lang magpakita ang mga dambuhala ng dagat. Pakaswerte naman natin, Apir nga. Sobrang special ng first time mo makakita ng ganito mga balyena. At ngayong araw, na-fulfill yung isang wish na matagal ko nang hinihiling. Mula sa karagatan, nagtungo naman kami sa kabundukan. Meron sila yung pinagmamalaking waterfalls dito sa Barangay Dibay. Pero mahirap ang daan, lalo na nung huling bagyo daw medyo na wash out yung kalsada. Pero worth it naman daw yung biyahe, so pagtsatsagaan natin. Tara sir! Sa Calayan, may ipinagmamalaki raw silang talon na kailangan kong masilayan. Ito pala ang chismis. Mukhang haba-haba pa to. Ang malakas loob mo dito. Okay na akong maglakad. Hindi na tayo makakasakay dyan, boss eh. Hanggang dito na lang yung motor, lalakarin na lang natin. Medyo malapit-lapit na raw. Medyo. Ay, ayoko na. Masukal ang gubat na sinuong namin. Pero sa bawat yapak, palakas ng palakas.
ang tunog ng umaagos na tubig. Ayan na. Narinig niyo ba yun? I think we're near. Wow! Promising. Pero relax lang kayo. Unang level pa lang daw ito. Itong part na to, Nins, hindi glamorous to. Yung sinabi nila mahirap yung daan, hindi ko naman expect na ganito kahirap. Ang daming mga nagbagsakang puno mula nung nagdaang bagyo. Maraming mga makakating dahon. Ito na ang pangalawang level ng talon. Magical! Pero hindi pa kami titigil dito. Ang problema lang ngayon, dahil mukhang di talaga pinupuntahan to, masyadong malalim yung tubig. Abot dibdib daw, so hindi ko alam kung makakalusot pa tayo. Pero walang susuko sa team na ito. Sa wakas, matapos ang halos isang oras ng paglalakad, naabot na namin ang taas ng Nagsarmingan Falls. So medyo nahirapan kami magpunta dito at sa totoo lang, muntik na akong sumuko. Pero totoo namang worth it, itong talon na ito. This is an example of nature at its best, raw and untouched. So I want to enjoy this moment. Para makita ang ganda ng talon na ito, kailangan muna itong paghirapan. Ganito rin ang Calayan at ang mga isla sa Babuyan Group of Islands. Marami bang bisita dito? Pag mga summer season, sir, maraming mga turistang pumupunta talaga. Marami din, pero may mga panahong hindi rin masyado. Oo, sir. Pagdating ng mga August by hanggang sa March, Oo. kasi amihan yun, sir. So talagang totaling walang mga Oo. turistang makakapunta, sir. Eh, paano pag gano'n? Hindi matumal ang trabaho? Matumal, sir. Oo. Ano yun? Taghirap kayo pag gano'n? Ganun na nga, sir. Taghirap din. Kapag walang turista, bumabalik muna sa pangingisda ang tour guide na si Ryan. Pero kahit hindi maaasahan ng trabaho, enjoy daw siya sa pagpasyal sa mga turista. Kasi naipapakita namin yung mga magagandang spot dito sa Calayan din. O naipagmamalaki namin na may mga magagandang beaches, cove, and falls Oo. na nasaksihan nyo rin, sir. Ito ang totoo. Ang pagiging malayo at mahirap puntahan ng Calayan ang isa sa mga dahilan kung bakit napapanatili ang kanyang ganda. Saan ka na lang ba makakakita ng nakamamanghang dalampasigan gaya nito? Na wala pa ni isang malaking resort o dagsa ng mga turista. Dito sa Sibang Cove, napakalawak ng playground ng mga kabataan sa isla. Kanila ang lahat ng ito. Pwedeng pasyalan at mag-enjoy kahit kailan.
Kanina ko pa pinag-iisipan kung mag-swimming ako eh. Kaya lang, di ba naman itsura ng dagat? Ang ganda ng kulay ng tubig. Talagang I can't resist. Sa unang tingin, paraiso ang Kalayan. Pero iba ang ganda ng tanawin sa bigat ng realidad. Para sa mga taga rito, hindi madali ang araw-araw na pamumuhay. Hello po, good morning! Morning po, sir. Kamusta po kayo? Ganito na lang, may God bless you. Nakilala ko si Nanay Florenda o mas kilala bilang si Nanay Purit at ang kanyang anak na si Maricel. Araw-araw, nagpupunta sila sa tabing dagat para maghanap ng ikabubuhay. Nandito na ang ilang kabarangay ni Nanay Purit. Ito ang kanilang pakay, ang mga lumot na tumutubo sa batuhan. Patyaga itong iniipon ng mga kababaihan para ilako sa ibang residente. Yung ganito po kalaki, magkano po ang benta dyan? Ganito ang kalaki po, 10 pesos lang. 10 pesos? 10 pesos po. Wow, ano lang, no? Mura lang, ano? Kahit na mahirap Kahit kunin. mahirap. Kasi kung pagmahal mo dun sa bayan, sabi niya, masyadong mahal. Sabi niya sa amin, hindi naman alam, mahirap lang kumuha ng ganito. Healthy po ba ito? Pwede po ba tikman? Pwede po. Sige, tikman mo. Kukurot lang po ako na maliit. Parang gulay ng dagat. Oo, talaga, sir. Masarap. Hindi ko ina-expect na masarap siya, ha? Akala ko parang lasang maalat lang. Hindi. Maraming bumibili ng ganito. Kaya pag hinaluan niyo po yan ng konting kamatis, Oo, sir. konting suka. Suka. Simple man tignan, di biro ang trabahong ito. Kalaban niyo dito yung araw, no? Oo, sir. Mainit. Mainit. Matagal ka pag nakayuko. Tapos yung nakaupo, sir, mahirap na umupo. Nakakangawit, no? Nangawit ang mga paa mo pag ano. Minsan hindi ako makakatayo kasi hirap nang mag-upo. Oo. Masakit sa kasukasuan. Oo, sir. Sa buong umaga, mga nakakailang ano po kayo? Mga 20, ganun lang, sir, ang nakuha namin 20 kasi. na bilog. Oo, sir. So ano lang yun? 200 lang yun? 200 lang po, sir, pag ano. Yan ang kabalintunaan ng lugar gaya nito. Sagana sa ganda at natural na mga yaman. Pero limitado ang mga oportunidad para sa mga residente. Pagkatapos ng trabaho, si Nanay Florenda umuuwi sa bahay para alagaan ang kanyang asawang may kapansanan. Maliit pa lang daw ang kanilang mga anak nang mabulag ang kanyang mister. Mula noon, si Nanay Florenda na ang kumakayod para sa 8 nilang mga anak. Sa gabi, pag alas 12 ng gabi, hindi na ako makatulog. Nag-iisip na ako ng pagpuntahan ko ng paghanapan ko ng pagbuhay namin. Oo, yun ang ginagawa ko. Kasi masyado kaming mahirap. Sa araw-araw na pakikipagsapalaran ni Nanay Florenda, malayo sa isip niya ang turismo. Pero minsan, may nakaenkwentro siyang bisita
na nag-iwan daw ng marka sa kanya. Sinabi ko sa kanya, kumukuha na ko ng ganito ma'am para ibibenta ko doon sa bayan. Ibibili ko ng pagkain namin. Sabi ko sa kanya, binigyan akong 500. Nagpapasalamat ako, nag-umiyak ako. Bago matapos ang aking paglalakbay sa Calayan, inakyat ko ang Nagundungan Hills. Nandito raw ang pinakamagandang view sa isla. Sa isang taon, nasa 3,000 turista lang ang dumarayo sa Calayan Island. Pero unti-unti na ring dumarami ang bilang na ito. Yung remoteness ng Calayan, sa tingin mo ba isa siyang asset o isa siyang liability? It is a strength for us. Kung minsan ginagamit namin yung hashtag na breathtaking Calayan kasi talagang pagpunta mo pa lang, nasa gitna ka pa lang ng dagat, talagang parang hindi ka makahinga na kasi lalo kung naabutan ka ng malakas na alon. So, but if you go here, we have a lot to offer. Ang sarap nung nung hipon. Matataba, sir. Proud man sa kanilang isla, gusto raw magdahan-dahan ng lokal na pamahalaan pagdating sa turismo. Gusto namin na medyo hindi yung agad-agad kasi yung worry namin it's yung social impact. Meron kaming policies na nililimit lang yung turista dito to avoid yung circumstances na overcapacity. Ano ba ang may tutulong ng tourism sa munisipalidad na ito? I think ito yung magpapalakas ng ekonomiya ng Calayan for better services and yung aming mga infrastructure. And also, employment for our locals. Bago matapos ang aking paglalakbay sa Calayan, inakyat ko ang Nagundungan Hills. Nandito raw ang pinakamagandang view sa isla. Mahirap ipaliwanag ang magic ng Calayan. Isa siyang lugar na kailangan mong makita at maranasan. Ito ang isa sa pinaka-breathtaking spots dito sa Calayan Islands. Sa likod ko, merong isang lumang lighthouse na nasira at hindi na ginagamit. Pero kung tumingin ka sa paligid, kitang-kita yung buong isla. At kapag ganitong sunset, wala nang tatalo pa sa ganung view. Mula sa malayong isla ng Calayan sa norte, dumayo naman ako sa isa pang isla sa timog na hindi pa rin gaanong nakikilala ng marami. Mayaman sa kasaysayan, kultura at kwento. Ang Basilan. Sa gitna ng malawak na bakawan, naghihintay na sa akin ang isang grupo ng kababaihan. Sa gitna ng malawak na bakawan, naghihintay na sa akin ang isang grupo ng kababaihan na may mahalagang papel sa kanilang komunidad. Hi ma'am! Hello po! Hello po, mabuhay. Assalamualaikum warahmatullahi, sir. Welcome po Nice sa to meet you Floating po. Ako po Cottage. si Atom. Katutubong sama Bangingi si Myra. Sila ang tagapangalaga ng bakawang ito. At
tuwing may bisita sa kanilang lugar, mga delicacies na tatak basilan ang kanilang pang-welcome. Mga sweets po ito, no? Yes po. Mga kanin, naku, favorite ko pa naman ito. Ilan lang ito sa mga paborito ni na Myra. Ang putli mandi na may palamang nyog at ang panganan na gawa sa tostadong mais. Itong kahawa native. Native coffee. Opo. Thank you. Speed ko po ako ng ilan. Napapangalanan. Pangalan. Tsaka, ito. Bon appetit. Meron nga siyang palaman, ano? Opo. Meron yan sa love feelings po, sir. Oo nga, no? May feeling siya. May feelings na ako sa'yo. May feeling siya. Ang sarap. Alam mo, in fairness, akala ko sobrang niyang tamis. Sakto lang yung yung pagkakatimpla. Nang matikman ng mga hinanda ni na Myra, may energy na ako. Oras na para mag-explore ng Bakawan. Kung gusto mo ikaw magsagwan, tagatapos. Okay. Nakakatakot. Ang Women's Association ni na Myra ang natasang mga laga sa lugar na ito. Dito kasi umiikot ang kabuhayan ng kanilang komunidad. Bilang tagapangalaga ng mga mangrove, anong nararamdaman mo kapag nakikita mo na parang healthy na healthy? Masaya po, sir. Oo. Kasi napaparami namin yung mangrove. Yung dati kasi pinuputol ng mga tao. Oo. Pero ngayon, alhamdulillah, sir, naanohan namin na, naagapan na namin. Kaya, Naprotektahan nyo. protektahan ako namin na yung mangrove namin dito. Alam nyo, isa siguro to sa pinaka-peaceful experience na mararanasan ninyo. Ang sarap sa feeling kasi napapaligiran ka ng healthy ecosystem, naririnig mo pa yung mga ibon, tapos sa ilalim ng dagat na ang linaw ng tubig, nakikita mo yung seagrass, nakaka-re-energize ng spirit. Diba? Sarap? Dahil sa pagsusumikap ng Marang-Marang Women's Association, nakatanggap sila ng International Award para sa Best Practices in Community-Based Tourism noong 2023. Masaya po kami kasi pag maraming bisita, yun po kasi yung namin, sir, yung main livelihood po namin ngayon. Diyan po umiikot yung buhay po namin, sir. Bali lahat kasi ng ano yun? Lahat kasi ng Naiyak po kayo. Bakit? Bakit? wala kasi naalala ko lang, sir. Noon? Mahirap po ang buhay noon? Yes po. Super. Bakit po mahirap noon? Yung pagbebenta ko kasi namin noon dati, sir, mahirap kasi, sir. Nagsasagwan lang po kami doon sa town. Tapos doon sa gilid-gilid nagbebenta kami. Maliit lang ang kita. Opo, sir. Pero ngayon, malaking improvement. Opo, alhamdulillah, sir. Kasi kaya nga masaya yung mga women, sir, pag maraming mga bisita. Kasi maraming income po. So ano to? Tears of joy naman ito. Opo. Tears Yes, of joy. opo naman, sir. Ang mga kababaihan ng Marang-Marang, ilan lamang sa mga mukha ng nagbabagong basilan. Sa loob kasi ng ilang dekada, takot at gulo ang naging larawan sa balita ng islang ito. Kaya marami ang nangambang bumisita rito. Pero ngayon, pagsapit ng gabi sa Isabela City sa Basilan, mas kapansin-pansin ang mga pagbabago sa lugar. So nung huli ako nagpunta ng Basilan, in-advise kami noon na kapag lumubog na yung araw, huwag na kaming lalabas kasi baka may problema sa security. Ang kagandahan ngayon, ang laki na ng pagbabago kasi buhay na buhay yung city at pwede kang mag-ikot para i-explore yung kanilang street food. Nabalita ko ay unique din sa lugar na ito.
Ano po yung ano dito? Ano yung masarap? Isaw? Ito nga naman manok, deep fried. Sarap yan, sir. Sarap. Parang kailangan nakakain ng deep fried na isaw. Wow! Bagong luto. Umusok-usok pa. Para siyang crepe. Merong cheese, sugar, and butter. Saan ka pa? That's all you need. Oh, yeah. Harap. Saan siya gawa? Harina lang po sir, pati mga Harina. food color. Tsaka pagmamahal. Marami sa mga binibentang pagkain, dito lang daw sa Basilan matitikman. Hello, magandang gabi. Ano po ito? Utak-utak, sir. Anong tawag? Utak-utak. Utak-utak? Pwede ko ba tikman? Masarap ba yan? Ito, totoong totoong fish cake kasi gawa talaga sa isda. Sir, sila po dito sa amin. Sila po. Maraming bumibili. Uy, sarap ah. Approve. It's really good. It's very flavorful siya. Sabi ni ate, ano siya, yung hindi nababentang isda, hinihimay nila. Yung natitira, no? Hinihimay nila, tapos lalagay nila ng dagdag na mga spices, tapos piniprito. Masarap. Maalala ko to. Very good. Thank you. Mula sa mga kalye ng lungsod, natungo naman ako sa kanayunan. Sa mga lugar na minsang pinagharian ng notorious na Abu Sayyaf Group o ASG. Umusbong ang grupo noong dekada 90 at sa loob ng mahigit 30 taon, naging responsable ito sa serya ng mga pambobomba, kidnapping at pagpaslang. Libo-libong ASG fighters, sundalo, pulis at sibilyan ang namatay dahil sa gulo noon. So, loob ang bahagi na to ng Isla ng Basilan. Ang tawag nila dito ay Sampinit Complex. At dati-dati raw hindi ka basta-basta makakapunta dito dahil sa kilala siyang kuta ng Abu Sayyaf Group. Pero ngayon, unti-unti na siyang nagbubukas. So, nandito ako ngayon para kausapin ng isang former ASG fighter para malaman ano ba yung mga pagbabago sa kanilang lugar. Sir Barry. Yes, sir. Oh, Magandang araw po. magandang araw. Nice to meet you, sir. Oo. Kayo po ba ay taga dito talaga? Dati lang po ako naka-ano dito. Dito po ako nakapugad dati. Pumupunta dito sa area na ito. Pag dumarating yung militar, sigurado nag-ooperate din naman sila dito. Oh, pag umirit, diyan yung ano nila, diyan sa yung labas nila, yung pasok nila diyan palagi. Dito galing? Oh, diyan galing. Napahinkwento ka na rin ba nun? Oo, meron na. Maraming beses. Oo. Nakakatakot yun ah. Maraming nadaanan na sir. Kasi tagal na panahon. Ilang taon ka nung una kang sumali? Mga 16 years old po. Hunyo noong nakaraang taon, formal nang idineklara ng gobyerno na ASG-free ang isla ng Basilan. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagsuko ng mga natitirang miyembro nito. Si Barry, 2018 pa raw tumiwalag sa ASG. Nagtatrabaho na siya ngayon sa munisipyo ng Albarca bilang isang security officer. May mga nakita ka bang pagbabago dito? Oo, malaking pagbabago talaga. Naiba talaga nung wala na yung gera, naiba talaga yung Basilan.
Ano yung naisip mo sa panahon na yon ng buhay mo? May pagsisisi ba? O para sa'yo, nagbago lang ang panahon kaya iba na yung ginagawa mo? Kung doon sa pagsisisi, parang hindi naman ako nagsisisi sa mga ano na yun. Kaso lang, nagbabago talaga yung panahon. Kung mali man yun, na naging kasalanan ko yun sa Diyos. Tatanggapin ko yun. Sa patuloy na pag-usbong ng kapayapaan sa rehiyon, unti-unti ding nakikilala ang tunay na mga hiyas ng probinsya na matagal nagkubli. Tulad na lang ng paghahabi ng tenon o ang tanyag na hinabing dela ng mga yakan. Sa isang komunidad sa Lamitan, patuloy na binubuhay ang tradisyong minanapa sa kanilang mga ninuno. Kamag-anakan sila ng namayapang manilikha ng bayan na si Apo Ambalang Ausalin. Isang kilalang dalubhasa sa paghahabi ng tenon. Isa si Jerma sa kanyang mga apo. Sabi niya maghahabi kayo ng tenon kasi ito yung pamana ko sa inyo. Si kung mga alahas, mga lupa, wala. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po ang paggawa namin. Mahirap po ba gumawa ng ganyan? Mahirap po. Ang iniwang kaalaman ni Apo Ambalang nabubuhay ngayon sa mga kamay ng kanyang 7 taong gulang na apo sa tuhod. Ang anak ni Jerma na si Normina. Ilan taon siya natuto? 4 years old pa po siya. Wow! Normina, nag-enjoy ka ba sa paggawa? Opo. Bakit gusto mong gumawa ng tinon? Kasi pagbili ko. Kumikita ka ng pera? Nang hawakan na ni Normina ang mga sinulid at shuttle o sud, hindi may kakailang biyasa na ang bata sa paghahabi. Ang liit-liit ni Normina. Seryosong-seryoso ah. Anong tawag ulit dito? Biray. Biray. Yung kulay ba na yan, ikaw ang pumili? Opo. Ikaw yung gumawa ng design? Wow. Sobrang niyang meticuloso at may mga bagay na akala mo simple pero siguradong dala lang yun ng matagal na practice ng paggawa nito. At lalo nakamamangha na itong si Normina, 7 years old. Parang sobrang expert na niya sa paggawa nito. Ang tenon ng mga yakan, lalo pang nakikilala sa buong mundo. Sa tingin niyo po, ano yung magiging reaksyon ni Apo kung nakita niya si Normina? Siguro masaya talaga. Siguro dadalhin niya kahit saan kung may ano siya, exhibit. Proud na proud, ano? Opo, proud na talaga. Sa nakalipas na 2 taon, tinatayang umabot ng mahigit 100,000 turista ang bumisita sa buong Basilan. Bagamat malaki na ang ipinagbago ng probinsya, patuloy pa rin daw ang trabaho para mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar. We want to erase the mindset ng mga tao na itatak sa kanila before na magulo dito. Gusto namin ipakita na maganda ang Basilan at safe. Kaakibat ng pagbuti ng seguridad, umaasa ang lokal na pamahalaan na makatutulong ang turismo sa patuloy na pag-unlad ng probinsya. Nakaka-provide po tayo ng trabaho, just like sa mga bangkero natin, yung sa mga tour guides natin, yung mga nagbebenta ng ating mga delicacies, yung weaves natin, tulong na rin po yun sa kanila for their income every day.
Bago magtapos ang aking paglilibot sa Basilan, payo ng mga lokal. Huwag kong palampasin ang isla na kung tawagin ay Malamawi. Mabuti na lang at nakinig ako sa kanilang payo. So hindi ko naman sinasabing nahirapan ako sa pamamasyal ko sa Basilan, pero nakakapagod din mag-explore. So ngayon gusto ko lang mag-relax, i-enjoy ang view, at uminom ng malamig na iced tea. Joke lang! Hindi ako makapagpigil eh. Sa mga puok na minsang nakubli sa marami, unti-unti nating natutuklasan ang mga kwentong matagal nang naghihintay na marinig. Sobrang ganda. Mga kwento ng kalikasan, kultura, at ng mga taong patuloy na nagbibigay buhay sa kanilang lugar. Siyempre nakikita naman po ng mga tao kung gaano po kasaya, kung gaano po kaganda. Hindi lang po yung probinsya po namin, at least yung mga tao din po na meron talaga ka-hospitality po. Mga lihim na paraiso na dapat itanghal. Mas kilalanin at ingatan. Wow! Oh my gosh! Oh my God! What a sight! Ako si Ato Marauli. Magandang hapon.